Maanghang pero masarap na ulam. Yan nga ang ulam na kung tawagin ay gising-gising. Nagmula ang recipe ito sa Nueva Ecija. Lutuin naman natin ito ngayon sa version ko. Umpisahan na natin sa paggigisa. Gumamit dito ng malakas na apoy. Maglagay na ng 2 kutsara ng mantika. Halu-haluin para naman mapahiran ng mantika ang lutuan. Yan, napainit na ang mantika. Ilagay ng liempo ng baboy. Gisa-gisahin lang ito. Lutuin hanggang sa hindi na kulay pink ang karne. Yan. Pagka ganyan ang kulay ng karne, ilagay ng luya. Ilagay na rin ng bawang. Saka na ito gisa-gisahin hanggang sa maamin na ang bango ng mga rekado. Ngayon, pwede nang ilagay yung maliliit na sibuyas. Maglalagay din ako dito ng pulang sili para mas masarap at mas maganda ang kulay. Lutuin lang ito at patuloy na halu-haluin sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makitang medyo kulay brownish na ang karne. Timplahan ng 2 kutsara ng bagoong na alamang. Luto na nga pala itong ginamit kong bagoong na alamang dito. Kaya hindi na ito yung masyadong maalat. Igisa-gisa lang ito ng 1 minuto. Maglalagay na ako dito ng 2 tasa ng gata. Kung available nga lang, pinakamasarap talaga yung sariwang gata. Sayang nga lang at wala dito sa amin. Paalala lang sa paggamit ng mga nakalatang gata na pumili tayo ng talagang magandang quality. May ilang beses na rin kasi ako nakasubok na yung nabili kong gata, hindi talaga malasa. Titimplahan ko rin ito ng konting liquid seasoning. Pwede nga palang i-substitute yung liquid seasoning ng patis. Ngayon, pwede na itong tikman para naman maihusto yung lasa. Masarap na. Yan o, makikita na medyo malapot na ang sabaw nito. Dahil nga sa hindi laging available ang sigarilyas dito sa amin, kaya gagamit ako dito ng 2 klase ng sitaw. Pwede rin pala ang kangkong para sa lutong ito. Ganito kalalaki yung gusto kong pagkakahiwa ng gulay. Pero sa original recipe, mas malilit kaysa dito ang pagkakahiwa ng mga gulay. Ito namang chicken powder, optional lang to. Pwede nga rin ng pork cubes o kaya ibang klase ng seasoning granules o kaya ay pwede ring wala. Lagi kasing nakadepende yan sa panlasa ng mga kakain. 1 tasa ng tubig to. Binanlawan ko yung lata ng gata. Takpan, pero siguraduhin lang na may bahagyang singawan ng pagkakatakip nito. Sa ganito kasing paraan, hindi malabnaw ang pagkakaluto ng gata. At dahil nga sa medyo malapot na yung gata, kaya gumamit na dito ng medium setting ng apoy lang. Matapos ngang takpan ng 1 minuto, buksan, saka na ito haluing mabuti. Para naman maluto yung ibang panig nito. Saka ulit ito takpan. Ulit-ulitin lang itong buksan. Halu-haluin. Takpan ng mga nasa 3 beses. At matapos nga ang paulit-ulit na pagtatakip, pagkahalo-halo ng 3 beses, patuloy pa itong lutuin hanggang sa mapalambot ng mga sitaw. At hanggang sa makuha na rin yung gustong lapot ng pagkakaluto ng sarsa. Hindi na rin ito kailangan takpan para naman firm pa at hindi lumabsa ang gulay pagkakainin. Yan na kasarapan na yung lapot ng sarsa. Sus, mapakain na naman tayo nito. O, ready to serve na to.